plenaryo kagabi, mga kababayan. Ito, si Tito Soto nagkainitan, mga kababayan, versus itong si Bato at syempre itong si Marcoleta na nabutata ng gusto nitong si Tito Soto, mga kababayan. Ito po ang pag-usapan natin. Ano ba nangyari dyan? Bakit ba init na init sila? Bakit ba tila ang kanilang mga puwet ay sinusunog, mga kababayan, at hindi mapakali ang mga ito? Ito po ang mga pangyayari kahapon. Nagkagulo, mga kababayan, nagkainitan itong si Bato at ay dinadamay pa, pahiya siya ng gusto rito kay Tito Soto. Ba't may dinadamay? Yung noontime show. Samantalang yung noontime show, mas marami pang nagawa yan, mas maraming naitulong. Masakit na nga yung paa niya. Masakit din ang sinasabi mo. Ba't pinapagit na ito nung time show? Hindi pa rin palasan mo. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil... Sorry. Hindi lumalabas sa screen, sorry. Yun. Masakit na nga yung paa niya. Masakit din ang sinasabi mo. Ba't pinapagit na ito nung time show? Hindi pa rin palasan mo. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil... Huwag ka nun. Ang totoo nun, mas marami natulungan nun yung time show eh. Ako sir, sa totoo lang siya, 6 years eh, kesa sa atin dito eh. yung pinupost nila doon na ginagawa ka na yung Tani Martin, sakit sa akin yun sir. Uy! If you go down, everybody goes down. The institution goes down. Ay! Kaya nga, pinapakita lang yun. Masakit sa amin yun. Hindi siya pinapaniwalaan ni Tito Soto eh. Sabi niya kasi, alam mo sir, yung pinupost nila, natuta ka ni Martin, masakit sa akin yun sir. Oo. Kasi yung institusyon natin ang tinatamaan sir. Masakit sa akin yun. Hindi ka panipaniwala eh. Sabi ni Tito Soto, wag mo akong utuin. Hoy, hindi ako pinanganak kahapon para sabihin at maniwala sa mga pinagsasabi ninyo na kayo ay nasasaktan dahil sa sinasabi na ako ay tuta ni Martin. Ang totoo, mga kababayan, tuwan-tuwa kayo. Minority ka rin. Miyembro ka rin ng Senado. Oo. Kung kaya ko utusan ni Martin. Di ba, mga kababayan? Masama ang loob ni Tito Soto dito kasi wag natin idama yung noontime show nila. Unang-una, mga kababayan, mga ka-GP Natics, yung noontime show nila, matagal nang namamayagpag yan. Walang katulad. Di ba? Maraming natulungan. Kami mismo, mga kababayan, nung elementary kami, di ba? Yung school na pinanggalingan ko, kahit nung nag-high school kami po ay benepisyaryo ng mga upuan. Kami po ay benepisyaryo ng mga table, mga kababayan. Para nang sa ganon, kami po ay merong magamit bilang mga estudyante. Tapos may minosin mo lang. Sasabihin, hindi ito noon time show. Sila nga yung mga di ba? Napansin nyo ba? Nung sila po yung nasa majority, grabe sila, mga kababayan, ang pagmemenos nila sa member ng minority. Talagang talagang kumbaga binabastos na nila ng gusto. Ngayon, bumaliktad ng mundo. Akala mo kung magsalita, napakagagaling. Akala mo sila pa rin ang majority. Tingnan nyo po ito kung paano po, mga kababayan, umiksena itong si Bato sa usapin po nitong, yung kinagagalit na yan mismo ni Tito Soto. De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, since nabanggit mo na rin na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we
we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Meron ba kayo napansin dito kay Bato de la Rosa, mga kababayan? Hindi nyo ba napapansin, si Bato de la Rosa ay hindi makatingin ng diretso? Yung mga taong ganyan na hindi tumitingin ng diretso, mga kababayan, mga traidor yan. Diba? Yung mga tao na nagsasalita ng nagsasalita na hindi tumitingin sa kanyang kausap, sa kanyang pinapatungkulan, sinungaling yan, masama ang loob niyan. 'Di ba? Sabi niya hindi niyo kami mapapatay sa sama ng loob. Pero ang totoo, galit na 'yan. Busit na 'yan. 'Di ba? Mga kababayan, siguro kung may sakit sa puso 'yan, ay naku, baka natuluyan na 'yan. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President. Gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noontime TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kami po Okay, mga kababayan. Ano ang pangit doon sa kanyang ginagamit nila yung noontime show? Marami, yung klase ng tao, itong si Bato, mga ka-GP Natics, dito natin makikita ang isang taong nag-iisip ng malalim. Unang-una, maraming pwedeng gamitin to compare, di ba? Bakit yung noontime show ang ginamit mo? Teka lang, Mr. Bato de la Rosa, kailan ka ba nabuhay sa mundo? Alam mo ba, yung noontime show na sinasabi mo, yan ay maraming natulungan, estudyante, mga pamilya na mahihirap. Diba? Marami ng pinagdaanan yan, bagyo, at kahit ano pa ang sabihin mo. Sobrang layo na ng narating yan. Hindi mo maikukumpara sa nagawa ng Itbulaga. Diba? Ang dami ng mga kalaban yan na napatumba. Hanggang ngayon, nananatili ang lakas, tatag ng Itbulaga. Lalong-lalo na sa pagtulong sa mga mahihirap. Sila ang tunay. Nagmamalasakit. Diba? Sila ang tunay na masasabi natin na tunay na mga Pilipino na may pagmamahal sa kapwa Pilipino. Kayo nga, mga politiko, anong ginagawa ninyo? Pinagtatanggol ninyo ang mga magnanakaw. Diba? Tapos, idadamay mo yung noontime show. Sabi ko nga maraming pwedeng ikumpara. Bakit noontime show? Ang sinasabi mo, gusto mo ba silang siraan? Gusto mo lang mapansin ka? Pag sumagot sa'yo si Joey De Leon, ewan ko na lang. 'Di ba? Baka hindi ka makapalag. Sabi nga ni Tito Soto kanina yung pinakita kong video, hindi na lang ikaw pinatulan. 'Di ba? Hindi ka na lang pinatulan, Bato de la Rosa. 'Yun ang katotohanan. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, ipaparinig ko one more time yung kanyang pahayag dito na hindi na lang niya pinatulan itong si Bato de la Rosa sa issue nitong sinasabi niya na parang noontime show. To. Sinasabi ko, ba't pinabanggit ng noontime show hindi pareho na sinabi. Palasan ko. Alam mo, hindi ko lang pinatulan dahil huwag ganun. Oo. At totoo nun, mas marami natulungan ng noontime show di ba? Sabi niya gano'n. Hindi ko na lang pinatulan
Ang totoo, mas marami ang natulungan ng noontime show na sinasabi mo. Mas kapaki-pakinabang yun, Bato de la Rosa, kaysa sa inyong mga politiko na dapat kayo ang asahan, pero ang gumagawa ng mga bagay na yon ay mas nagagawa pa ng noontime show na minamaliit mo. 'Di ba? Oh. Sabi ni Veronic Antonio, personal na damdamin niya ang lumalabas sa bibig niya. Legit na maka-Duterte, Bato, Cayetano, Marcolecta. 'Di ba? Halatang halata eh. Dapat dito mga kababayan, sa totoo lang, kayo ay binoto ng taong bayan. Dapat maging balanse kayo sa mga sinasabi ninyo. Eto, galit kayo na nagsasalita si Tito Soto. Pero kayo, gumagamit kayo ng mga bagay na hindi naman po proper. 'Di ba? Gumagamit kayo ng mga salita, nagkukumpara kayo ng mga salita na hindi naman proper sa pinag-uusapan. Dapat tungkol lang yan sa trabaho. Huwag na kayong mandamay. Ito nga si Tito Soto, hindi ko nga narinig na kahit bumabanat si Marcoleta sa kanya, hindi niya po binobrought up yung mga pinagsasabi ni Marcoleta. Like yung kay Vico Soto, na kaya daw niya kinakampihan si Vico Soto kasi pamangkin niya at kinakalaban yung mga Diskaya. 'Di ba? Mga kababayan, hindi niya na yung binobrought up, ayaw niyang patulan. Tapos kayo, grabe. Nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Oh. So, Mr. President, sabi mo, legitimate issues. Legitimate issues requires legitimate attention. Oh. Legitimate issue, legal, 'di ba? Eh bakit isasama mo yung noontime show? Ako po'y nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang kustodiya was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from... Ayun, nakalimutan ko mga kababayan, tama. Salamat Wisely Mateo. Ito dapat yung sasabihin ko. May mga scholar pa ang Itbulaga. Napakarami po nilang mga benepisyaryo. Hindi lang yung mga pagbibigay ng mga upuan. 'Di ba? Maraming mga pinag-aaral 'yan. Marami po silang tinutulungan. Okay? Hindi lang basta sa upuan, hindi lang basta pinag-aaral. May mga financial din. Mga kababayan na ibinibigay ang mga ito at yung kanilang mga kinikita hindi man lahat pero halos. 'Di ba? Nakikita natin kapag sila ay may mga bagong show. O sino ang nakikinabang? Taong bayan. Samantalang kayo, nagnanakaw lang at ipinagtatanggol ang mga magnanakaw. The Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung Maestro Paul Gabsat. Correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Oy, Bato. Ayan, lumalabas ang pagkabastos. 'Di ba? Mga kababayan, pero tama lang yung ginagawa ni Tito Soto dito. Dapat
pag may mga lumalabas ng mga tao na ganyan, dapat talaga pagtuunan din ng pansin. Dapat batuhin nyo rin. Hindi pwede na sasaluhin nyo lang ng sasaluhin yung kanilang mga sinasabi. Nagmumukhang, pag sinalo mo lang kasi ng sinalo, mga kababayan, mamimiyasa eh. Kagaya ni Marcoleta, there was an instant, mamaya yun eh, yung magsasalita ulit siya, mga kababayan. Hindi pa siya, tawag dito, nire-recognize ng Senate Majority Floor Leader. Pero gusto na kaagad ngumakngak. Sabi ni Ping Lacson, teka lang, hindi ka pa nare-recognize, huwag ka muna mong dumakdak. Diba? Huwag ka muna magsalita. But nevertheless, I will answer you. Oh. Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. Eto kasi yan, Tito Soto. Allergic yung mga yan sa pangalan ni Congressman o ni Speaker Martin Romualdez. Pag naririnig yun, ano na kaagad yan? Advance na mag-isip. Tutato ni Martin. Ganun kaagad yun. Well, in fact, mga kababayan, ang katotohanan yan, it was Soto, di ba? It was Tito Sen na, kumbaga, pumigil doon sa request nila Speaker Martin na manatili po doon sa custody ng House of Representatives. Itong si Bryce Hernandez. Tingnan nyo. Pakinggan nyo to. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the Congress. Oo. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Tita Josephine. So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng ayun lang. Oy, wag naman. salita. Hindi Wala. po ba? So ayun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Guys, medyo nadidelay yung natin, Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body. Okay, mga kababayan, eto pang isa. Nagtataka ako sa kanila. Bakit, di ba, sila po yung may gusto, sila yung nagsasabi that the custody of Bryce Hernandez should be in Senate. Totoo naman yun. Sila talaga ang may custody nun. Dapat, di ba? Dapat, sila talaga. Sila may jurisdiction ng ni Bryce Hernandez. Ang problema, mga kababayan, etong si Jingo Estrada was made a motion. Di ba? Motion para ito ay makulong sa Pasay City Jail. Ngayon, dahil nga nagkaroon ng tinatawag na nag-appeal din ang abogado ni Bryce Hernandez, mga kababayan, na kung saan po yung rito pa amparo ata yun, kung di ako nagkakamali, ay hinihiling nila, instead na siya po ay ikulong doon sa Pasay City Jail, ay ilipat na lang siya doon sa custody ng Senado. Siyempre, mga kababayan, kung ako papipiliin, okay na sa akin yung custody ng Senado. Instead na ako ay isama doon sa mga PDLs na ako naman ay hindi convicted. Ang nila, bakit sinusunod ninyo ang kagustuhan nitong si Bryce Hernandez? Mga kababayan, di ba? Iyon naman yung kagustuhan nila. Ibalik nyo dito. Ibalik nyo sa Senado. Etong si Bryce Hernandez, dito dapat yan. At dahil hindi nagkasundo, dinala sa PNP custodial. Tapos sumunod, nag-motion si Jinggoy sa sa Pasay City Jail. Mga kababayan, na alam natin, napakadelikado. Di ba? Tapos, kung iisipin natin, sabi ko kagabi, hindi ko ma-connect yung logic. Kapag ang logic ang pinag-uusapan, they wanted to take good care of the Discayas kasi meron daw nagbabanta. Isipin nyo, mga kababayan, may nagbabanta. Gusto nyong protektahan, ilagay sa state witness. Pero yung tao na nagsalita din naman, on the other hand, which is Bryce Hernandez, mga kababayan,
hindi nyo gustong protektahan. Ang gusto nyo, mapahamak. Diba? Ilalagay mo sa Pasay City Jail, isasama sa mga PDLs. Diba? Do you think, ano ang pwedeng mangyari? Would you believe, mga kababayan, na maniniwala kami na walang mangyayaring masama doon? Diba? Meron ng mga mga pangyayari na in the past na sa isang kulungan o pinabibira. Pinabibira doon sa mga pulis, pinabibira doon sa mga kapwa preso. I think Bryce takot sa iba na Senate or Senador. Sinabi naman niya po yun Diba? Natatakot siya doon sa ibang mga senador kasi sabi niya gano'n, merong mga senador na kasangkot dito. Pinangalanan niya si Jinggoy at si Joel Villanueva. Pero mga kababayan, dalawa lang yun Diba? Mas mahirap maging kalaban, diba Ma'am Anagari, Mine 59, mas mahirap maging kalaban kapag yung mga preso, palalabasin lang nila yan Wala, yan napag-initan, diba? Napagtripan. Ganun lang yun kadali. Pero kapag sa Senado, kahit papano, hindi ka nila pwedeng ipatira, hindi ka nila pwedeng ipapatay basta-basta. Kasi premise na ng Senado yun paano makakalusot. Diba? Not unless mayroong tinatawag po na connivance doon sa loob. Pero kung, mga kababayan, kung yung mga pangkaraniwang circumstances lang, wala pong maaari na makagawa. Maari lang doon magawa nila ay kausapin lang si Bryce Hernandez. Diba? Na bumaliktad. Mga ganong sitwasyon. Pero yung tipong papatayan, hindi nila pwedeng gawin yun dun sa loob dahil unang-una, mga kababayan, yung kanilang security ay mahigpit. Diba? Imposibleng malusutan sila doon. Pag nalusutan, may inside job. Maraming graduate ng college sa Itbulaga noong Itbulaga noon time show. Tama po, di ba Tita Joseph, Ma'am Ninita Umali? Harasin lang si Bryce de Jinggoy, Bato, Joel Boy, 10K at lahat ng DDS Senators. Paano pagagawin ni Bryce? Siyempre, matatakot yun. Bakit sila diskaya? Gusto nila ingatan. Diba? Okay.